bongga-bongga the way ng pagpapromote ng Viva One nila Boss Pete. No? Yes. Kahit naman dito, di ba? Parang napakalaki ng project na to, ng series na to. Well, actually, kahit ako overwhelmed din ako in a good way and in a bad way, na grabe yung binibigay nila. I mean, kahit sa set, honestly, may mga laging may nagpapa-content, meron mga nag-video behind the scene, sumasama sa amin everywhere, hanggang sa dito. Tapos yung ganito sa setup pa nila, mag-set ng madaming klaseng content shoots, whatsoever. Hindi lang siya basta, you know, para may for engagements, but syempre to give back din na para ma-update yung mga tao sa social media, lalo yung mga fans. And madami rin kasi kami na parang from university book itself, and yun yung kailangan talaga. Pag sama-samahin kami to be together. Yeah, okay, and the rest of the cast yan. Kasi kami, yung press na invite. Siyempre kasi pinagkatiwala sa amin yung Boss Pete itong project na to. And we're very happy na kami pinagsama-sama dito sa project na to. So excited po kami na mapanood ninyo. I also want to add on, just adding on, we are all for sure very grateful with how hard that they worked to help promote this series. They're always like working and thinking of really great and new ideas, so we definitely do deeply appreciate it. Yes, really grateful and blessed na pinagkatiwala sa amin ng Viva yung project na to, especially before Sita with me and Haya. We get to work on our chemistry, and really thankful na naka-work ko ulit sila Chris Ron, sila Aubrey. So I'm just feeling blessed because sobrang happy and gaan namin sa set, even though this is a scary show. Yeah. I'm forever grateful to Viva for all the opportunities and projects na binibigay nila. And ayun nga, parang nasabi din sa amin na first horror series na offering ito, original series ng Viva One. So ayun, very honored na maging part po dito na makasama ulit ang Univercada and makatrabaho si Direk first time. And ayun, na makabalik po ulit sa horror. So very honored, blessed, and grateful to Viva and to all the bosses. Ako naman, on a personal note, bilang first time ko lang sila makasama. Of course, I also want to mention thankful din ako sa Viva, and of course kay Direk for giving me this opportunity. But I also want to say, I want to thank the cast for welcoming me with open arms. Kasi without you, siguro, or dahil sa inyo, mas na-portray ko yung role ko as your best friend ng mas maayos at mas makikita nyo yung pagiging close namin sa series na ito. So, thank you guys. Ayun. Actually, that's the main thing I want to say besides yung mga, thank you. Maraming salamat Viva, maraming salamat Direk. Maraming salamat sa mga fans sa inyong suporta. Especially sa mga bagong fans na nag-follow sa akin, guys, sa this row. So maraming salamat din sa inyo. Ayun, thank you. Na makasama sa project na to, and I'm very excited to work with Direk Ronnie after yung successful movie niya na Marita. Gusto ko na siya makatrabaho na horror, of course. And yun, asaya sa feeling na makasama. Sobrang nakakatid sa pakiramdam na makasama tong cast na to. And yun, excited ako for this project. Kaya sana po mag-support na kayo. Thank you. To be part of this big project by Viva. Maraming salamat po. Hindi matakot kasi yung fake blood ko. Yung fake blood? Natakot ka sa fake blood? Okay. Okay. Alright! Hindi siya sem-break nangyari kasi hindi naman kami laging nagka-travel ng family ko or nag-road trip before. But if meron man, naka-experience din ako before ng scary, naka-encounter ako ng something scary while we were on a road trip to somewhere. So, ayun, doon ako nakaka-relate na mayroong mga possessions, mga exorcisms. Pwede ka rin sabihin yung direct, sorry. Yun. So far sa nakita kasi nilang lahat sa teaser, right? Correct? Teaser is a road trip. Talagang road trip siya, magkakasama mga barkada. For me, yun yung parang na-experience ko na usually
kami magkakaibigan. Lagi kami pupunta somewhere, andyan yung mga takutan, lalo na paggabi, masaya, makapapunta Tagaytay, mahabang bus trip. Nag-bus pa ako before, papuntang Baguio. Puro asaran yan, puro nakakatakot. O, alika, ganyan, puntahan natin to, yung mga ganyan-ganyan. Totoo yun, ginagawa namin, pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko siya pinapasok lagi sa isip ko para hindi ako matakot. Unless pag ako na lang talaga mag-isa. And dito na-experience ko ulit yung ganung feeling kasi lahat kami dito magbabarkada talaga. Tapos kanya-kanya kaming pinagdadaanan sa buhay, nawawala yun. Kasi pag sem-break yun talaga gagawin mo eh. Kaya nga, yung sem, ibibreak mo para mawala ka dun sa mga emotion na dala-dala mo dun, mga stress. Yun. I would just say it's pretty similar. I would just take in a lot of the experiences that I've personally had as well in my life and apply that, or even just little moments like when I'm alone and it's nighttime and I get scared and I just try to think of that emotion but like heighten by also like analyzing and studying a lot of other actors as they're doing scenes, the same scenes that we do or similar. Definitely brought back old memories nung, like what Jerome said, pag nag-road trip yung mga barkada. And it's a nice feeling na maramdaman din ulit kahit sa set lang. And of course, yung mga horror, never naman ako na ma-experience, pero it's really cool to be part of this horror series na makikita mo yung mga possessed na tao. And gusto ko nang abangan yun kasi nakakatakot po talaga. Kaysa sa friends. So, pag family ko naman, road trip kami, wala naman kaming gano'n na experience. Honestly, wala kaming experience na horror kasi hindi namin inisip. Pero yun, because of this series, na-experience ko na mag-road trip, na para mag-student ulit, kasama sila. And dito ko na-experience na yung challenge, yung adventure, yung mga fun activities with barkada na may consequence para sa world. Ayun, same experience din. I'm still in college right now, so syempre na-experience pa rin namin yung sem break. So mga ganong moments ko rin, nagkasama ko yung mga barkada ko, nagsa-sponty trip kami, ganun din Batangas, Baguio, Tagaytay, tapos nagtulong sa'yo. In comparison to the series, very relatable. Kasi yung mga ginagawa namin friends, ganun din, sponty trips. Tapos ginagawa namin, we're eating together as friends, hanging out, bonding. But yung pinaka-highlight ng mga trip is yung mga thrilling moments. Tulad for example, gabing-gabi na, it's 2 a.m., 3 a.m. Nagkukwentuhan kami ng mga scary stories. Siyempre, lahat yung nagagano, diba? Gabing-gabi na, kasama mga kaibigan mo, nagkukwentuhan ng mga, ano mo ba, one time, kasama mga kaibigan ko, ganun-ganun, parang may kasama kami na naglalakad kami pa, ganun. Just to make the night more thrilling, kasi nagtatakotan pa, ganun-ganun. Those vibes that I experienced in the past, dun yun yung nakikita ko sa series na to, kaya mas na-absorb ko yung role ko kasi parang parang true to life talaga yung yung mga nangyayari. Although, same with Aubrey, wala pa akong na-experience na parang supernatural experience. Pero, ako naman kasi, I like to test the waters, or I like to play the field to the point na parang, for example, yun nga, after 3 a.m., after magkwentuhan ng horror story, parang trip ko umuwi ng sobrang dark na mag-isa in a dark alleyway. Tingnan ko na kung may kasama ako. Ganon. Para at least may experience ko man lang, pero ayun, yun yung thrill na hinahanap ko paminsan-minsan. So, ayun nga. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nararanasan. Pero, you never know. Hopefully. Nice question. Ano ba? Ay, para sa akin, natakot. Kasi, yung takot, para takutin namin yung audience, kailangan may element ka pa ng mga nasa paligid eh. Andyan yung effects, andyan yung scoring. Andyan yung mga scenes natin sa Safe Skies Archer. Kami dalawa lang mostly yung scenes, tapos, yun na. Patay na. Gusto
Kasi, pag nagpapakilig kasi, all we need is just each other. Tingnan lang kami, magpatuwa ng lines, nuances. Pero sa pananakot kasi, kailangan feel mo na totoo yung multong nakikita mo, or sometimes camera lang yung nakikita mo pero wala ka talaga nakikita, so you have to act it out. Wala doon yung ka-excited